did some mga sustainment sa pagka-insurgency free sa atong probinsya. So we have conducted preventive patrols sa atong mga bukid diri sa Misamis Occidental. At the same time, we intensify our police visibility. At the same time, ang mga checkpoints, no? Kung makita ninyo sa ato ang probinsya, ubay-ubay ng mga checkpoints nga itong gipang buhat, dili lang na sa karon but throughout the year, atong gi-intensify kay mao ni ang mandato or mao ni ang mandate sa moang regional director ang to intensify checkpoint para ma-sustain na to atong insurgency free sa probinsya sa Misamis Occidental. So far karon sir, wa mo na mo monitor ng mga activity nila? So far sa amuang base sa amuang intelligence gathering and information, na sila yung mga mass base but definitely wala sila yung mga kalihukan pa. Kaya tungod siguro nakita nila ang presensya sa mga kapulisan na to diri sa probinsya. So fortunately walay nahitabo na nadautan atong ilang anniversary. Okay, ako kang ihatag sa anchor sir, si Myrna Tubat. Madam, go ahead. Okay, daghan kayong salamat o good morning kang Police Major Green Lagora. Sir, din sa Misamis Occidental, particular na sa 2nd Provincial Mobile Force sa inyong ang area of responsibility. At doon na po yung lugar na na-monitor na ano na kalimukan ang CBB-NPA despite the fact na kuha na kita na-deklara na kitang insurgency free. So far, ma'am, wala na tayo na monitor na ilang kalihukan, no? But we are still sustaining the gains sa ato ang probinsya. So dili ta magkumpiyansa ang atong kapulisan, especially ang 2nd Provincial Mobile Force Company ay always nagkandak og mga preventive patrols, no, para dili na sila usab makasulod diri sa ato ang distrito. Very challenging, no? Nahinauta nga with the support of the community kay kinahanglan gyud namo ang suporta sa mga atong komunidad na in case nga naa sila ma-monitor ng mga activities is mag-report sila sa atua. So very challenging ang mag-sustain sa insurgency free kay hinaut unta nga di na ta masudlan sa anang mga klase nga mga grupo diri sa MISOC. So far, based sa mga information gathering namo, wala sila kalihukan. Although na sila yung mga ginabuhat nga mga recruitment, lalo na sa mga eskwelahan, but ang ato ang kapulisan karon ay grabe po sa information dissemination, no, sa mga eskwelahan, naghatag may mga IEC materials para just in case nga musulod sila balik diri for recruitment kay kabaluming depleted na sila o wala na sila yung armadong grupo diri sa to ang probinsya. Ang una nilang buhaton is mag-recruit and mag-regroup. So ang atong gibuhat sa atong mga kapulisan nagbisita sa mga schools, nag-distribute ang mga IEC materials against sa ilang propaganda. So muna Okay. So kung mga timailan, usually sa ato ang mga reports na mga madawatan, usually ang himuon nila mga victims is kato mga active students na anaan nila sa kolehiyo. Dito sa ato sa Misamis Occidental, murag kubay-kubay na ang mga colleges din. Asa na ba nga unsa na ba nga level sa monitoring ang gibuhat karon sa ato ang mga otoridad, particular na sa 2nd DMFC?
So far ma'am no, wala pa mi na monitor nga ilang recruitment sa labi na sa mga eskwelahan diri sa Colegio diri sa Misamis Occidental, but ang second PMFC is always po na naga-conduct pod og campaign na to educate our students nga dili sila mo appeal sa mga nanang grupo. So mao na tong mga efforts karon para di na nila ma-brainwash atong mga kabatan-una no nga mosulod sa inanang mga klaseng grupo. Okay. So, sir, ang ako is, kumusta man ang nagsuporta sa mga local government units, especially sa inyong area of their responsibility? Kung hindi ko masayop, it's from Bonifacio to Sinakapan. Kumusta man ang ilahang suporta sa inyong mga campaign karong panahon against terrorism, against CPP-NPA? Well, of course no, nagpasalamat kaming dako sa ato ang Honorable Governor si Henry S. Waminal. Si Governor ang sa atong amahan sa atong probinsya sa pagsuporta sa kapulisan samot na diri sa atong second PMFC and to our second district congressman si Kong Andrew Waminal and mga local chief executive diri sa Misamis Occidental. Grabe ang ilang suporta and ang ilang efforts para mahimot ang insurgency free province no. Nagdako kay ang pasalamat samot na sa in behalf sa second PMFC sa moang unit ang suporta sa government sa Misamis Occidental. Sir, last na lagi ng kumapamutala ganing sa ato ang estado karon is insurgency free. Ano na pa ba another verification, evaluation nga mahitabo ni ana aron nga ma-maintain nato by next year 2025, 2026 so the coming year usaon nato pag-maintain ang maong estado? Well, actually, ang pag-declare sa is insurgency free no, na yung mga proseso. This is also a joint effort with the Armed Forces of the Philippines, dili lang ang PNP. Na yung mga qualifications na naunta, dili na ta mabalik ana. So we are really doing our hard work here para di na ta masudlan. So just in case ang full effort sa PMFC no, ang pressure nasa amua sa mga kapulisan o uban sa ato ang mga AFP counterparts nga ma-maintain gyud ang ato ang probinsya nga insurgency free kay mao gyud ang isa sa mga programa sa atong gobyerno sa MISOC para magdire-diretso nata ang atong paglambo diri sa atong syudad kay kung wala ang insurgency free nagatuumi nga mo diretso ang paglambo sa atong probinsya. Sir, another last question mo pero maintain na lang yung last question. Another last question, kumusta man ang inyong monitoring sa karong pag-celebrate nato sa holiday season from December 22 or basta sa karong holiday season hangtod unsa man ang ina-expect karon sa PMFC o unsa man ang inahangkod nga ibantayan karong just to abide with the guidance of our Chief PNP no, si Police General Romel Marbin and sa among Regional Director na si Brigadier General Jason D. Guzman o ang among Provincial Director si Police Colonel Romel Magleo to intensify ang among police presence labi na sa holiday season. And kung makita man ninyo diri sa Misamis Occidental kung unsa ang among pagkandak og checkpoint, police visibility and base na ang atong situation sa atong lugar is hopefully peaceful naman and hopefully magdire-diretso na until New Year and ang ato ang kapulisan no permitting magkandak og mga police visibility, police presence, especially checkpoint para ma-maintain ang atong peace and order during this holiday season. Okay. Sir, murag na pa dyan ipakampas. Atong pangumutahon na. Kamugin na ulang ikaw mga katabang mga questions. Atong pangumutahon daw karoon kung nato na pa mo'y nadakpan kaning managamit
Ah, kana nga kuan i-refer mo na ko na sa mga station kay ang trabaho sa PMFC, although nagasuporta mi ana, nagakandak pud mi og inspection, but na siguro sa ang mga question na ma-refer na to sa atong mga police station. But ang ato ang PMFC as support sa mga ato ang police station na nagkandak pud mi og kanang inspection sa mga sa atong merkado nga nagabaligya og mga pabuto kung authorized ba na siya o dili. But definitely atong December 25 wala may mga unauthorized nga area nga nagpabuto ang ato ang mga katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental. So kung tingnan, very good. Ang ako ang mga katawan din sa Misamis Occidental, particular na din usap sa Dambayan sa Usamis. Sir, anything pwede din mong ipakibalo, mga pangutang, mga impormasyon, o wala na po na pangilanan sa inyo, akong ihatag ang kahigayunan ang usap sa papahibalo sa inyo ang mga programa, mga lagang aktibidad karon din sa second PMFC. So, una-una, nagpasalamat ko sa inyong chance sa mapadayag na mo ang amuang unit, ang 2nd PMFC nga naalang sa 2nd Distrito sa Misamis Occidental, andam nga mutabang, in any case nga namoy mga kinahanglan, and I am appealing sa atong publiko nga samot sa umaabot nga bagong tuig nga mag-follow sila sa ato ang katong with regard sa atong rules sa pagpabuto, no, na atay mga designated area na o katong mga legal lang nga dapat ipabuto. So I am appealing sa ato ang mga katawan, labi na sa 2nd District sa Misamis Occidental nga magpermanente nga magmatyag sa ato ang palibot, kung i-report kung naay mga na sila mga insidente nga makita kay andam ang 2nd PMFC o ang tibok kapulisan sa Misamis Occidental nga mo responde o mo assist sa inyo. Salamat. Okay. Daghang salamat, Police Major Mark Green Lagora, Force Commander sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Og maayong Pasko, sir, og Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year po. Okay. Daghang salamat, Dong. Okay. Kaabang Mar, natong pasalamatan si Police Major Mark Green Lagura sa 2nd PMFC. So gikan na lang diri sa akong nahimutangan alang sa DXD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.